buntag mga kaigsunan. May buntag mga kaigsunan. So, salamat no sa iton. Nga nindot kayo siya to rescue a sinner like me. So, ninintap na sa kabuntagon, nga tuwang pagtuon, naguluhan kini siya o confidentiality, gossip, and openness in the body of Christ. So, kitang tanan, nagkita dita kung tao nga pag once gani nga naay madagma, makasala, katawaan na to. Yung kita nga, uy, itong tao nga makakitaan ganina ba? Kaya nadagma, pero nagkatawa ta. Naluoy tinota, pero atong ikatawaan. Dunay usa ka tawo nga nag-experience, matod pa niya. Pista dito sa among barangay, unya nag-ulan. Unya, samtang kusog kayo ulan, nalakan ang mga tao gumato sa stage kay manilong. Dunay usa ka babaye, wapa kayo sexy, unya nakahin siya. Pagdagan niya kay damog man ang simintong ayang nagihan, nadagma siya. Mayong pakatikangkang niya. Matod pa niya, akong gitanaw ang palibot, pertig yung pakatawa sa mga tao. Ako ra gyud ang wala makatawa. Kay katong nadagma, ako man to. So usahay, dili ka makatawa sa ubang tao basta kita mo'y maigo. Pero kita gani may makita sa mga tao, kusog ka ita mo katawa mga kaigsunan. So atong pagtuloy kita na sa kabuntagon, gyud siya o confidentiality, gossip, and openness in the body of Christ. Hindi pa tamo padayon, ato yung patungulos pagampo. Niligtak na sa kabuntagon namahan. Usan-usap kada kong pribilehiyo nga imong gihatag alang sa matag usa kanamo, nga imong gi-extensionan ang among mahinuluman nga kinabuhi kung nakamata kami sa matag kabuntagon. Niligtak na sa kabuntagon namahan, samtang kami magtuon sa imong pulong, hatagi kami kaalam, kahibalo, pagsabot nga kini mga pulong nga amo patalinghugan. Amo untang makinabuhian o kami mahimong angay diha sa imong kabuntagon. Ibubuhay mo balang espiritu, kinamang ipangayo sa ngalan ni Jesus mga personal luwas. Amen. God calls on Christians to disclose their problems to one another. Galatians 6:2, James 5:16. But it is ever right to discuss another's problem with a third party. What about leadership? Teams that need to decide what to do with a member? What about a lay counselor who needs help discerning a tough situation? What about a friend who knows something serious about another friend, but the other friend won't agree to disclose the problem? What about a friend who says, I've got something to share, but you have to promise not to tell anyone? Or, by the way, what I told you was in confidence. So muna siya mga kaigsunan. Atong tanawon, kung kini pa nga istorya, pwede na ito istorya sa uban, o ato lang yung ikip sa tuwang kaugalingon. The biblical position, like so many issues, when viewing things under grace, we are not given black and white prescription or exactly how to handle its situation. The Bible lays out key principles. The biggest being love. The best way to love someone is not one size fits all. Believers are supposed to follow the Holy Spirit's leading while growing in their own discernment. As they grow in discernment, they will develop an ability to sense what the most loving instance is to take in each situation. On one hand, Scripture speaks strongly against gossip. Proverbs 20:19, do not associate with gossip. So kinahanglan gid mga kaigsunan nga likayan gyud nato ang mga tawo nga mga tabian. Kay mag-uban kini, tabian, himantayon, gibakira, naa kini dili kini siya pwede mga kaigsunan nga magbulag ni sila.
Proverbs 11:13, Proverbs 16:27-28, Proverbs 17:9. Mabasa natin na siya about gossip. In Romans 1:29, 2 Corinthians 12:20, both differentiate gossip from slander and condemn it as the result of a deprived mind, unfitting for Christians. So kinahanglan din mga kaigsunan. Kaya nag-angkon man ta nga mga Kristohanon ta, ato yung likayan unta ang tabi mga kaigsunan. Ingong pa niya din, deprived mind. Akong gitanaw sa Tagalog, ang deprived mind, masamang utak. Ang atong mga pangutok, sige na mag-istorya sa ubang tao, unya pag kita nagani ang istoryahan, masuko biya ta. Usok ta, manglibak sa uban, niya kita libakon, masuko ta. 2 Timothy 5:13, 2 Thessalonians 3:11, both condemn busybodies who speak about things not proper to mention. So kinahanglan nga atong tan-awon mga kaigsunan kung ang atong giistorya makaayo ba ni siya sa uban. Kung unsa kaya atong purpose nganong ato maning istorya ngadto sa uban. Likewise, some passages defend the idea of confidentiality. Proverbs 11:13, he who goes about as a talebearer reveals secrets, but he who is trustworthy conceals a matter. So kinahanglan na mga kaigsunan nga tan-aw nato kung kini ba ang atong istorya makatabang ba ni sa iyaha o makadaot sa iyaha. Proverbs 79, he who covers a transgression seek love, but he who repeats a matter separates intimate friends. So makaguba gyud siya sa relasyon mga kaigsunan. Proverbs 25:9-10, don't reveal the secret to another, lest he who hears it reproach you, and the devil report about you not passed away. Matthew 18:15, if your brother sins, go and reprove him in private. This implies the desirability of resolving the matter one-on-one. Kinahanglan na nga kanay makasala sa tuwa, ato siyang duulon. Iwan-on-one ato siya. O doon natin nakita, wata kabalo kung sa gyud ang istorya nga tinuod, unya sagad muhatag ta sa atong opinion. One-sided ka na usahay. Labi na kung kita ang nahimo nga kanang kita bitaw ang naistoryahan o kita ang muistorya ta sa uban. Unya kita ang nahimo mo tanaw nga mura makakumoy na alkansi ani. Isulti na to sa uban. Unya ang atong gisulti ang ato wala ko na side, no side lumakan din nato. Wala na to gid istorya ang tinuod gyud nga istorya sa mao nga sitwasyon. Sumo ni siya mga kaigsunan. We have all seen the wreckage that gossip can cause. Feelings hurt, trust destroy, relationship ruin. Sumo ni siya kung bantayan mga kaigsunan. Kaya kung sige bitaw tagtabi sa katao, ang atong relasyon magba. And above all, an atmosphere of distrust and fear. People feel reluctant to open up. Out of fear, people will broadcast it. Also, people may not open up about serious problems or may sanitize their version of those problems unless we can offer them the safety of confidentiality. Merely avoiding gossip isn't enough. While the scripture above shows a value for confidentiality between friends, the following passages signal a scriptural value for transparency. So doon na po yung mga butang mga kaigsunan na kinahanglan po na ito na i-istorya sa public. Labi na kung involved na ang ato ang institution or ang ato ang simbahan. Take for example, disciplinary cases involving objective and damaging sin. Matthew 18:16-17, the same passage that recommends resolving it in private
commands making it public if necessary. So kung gikinahanglan sa mga kaigsunan, kinahanglan na atong isulti dito sa publiko. One time, na ako'y gisimbahan, nga ito ko na membro dati, dunay igsuon nga gidisiplina. Pag disiplina sa yaha, gisulti yun after sa murag announcement, gisulti yun. Nga muli siyang pangalan, daghan kaayo ang nag-react mga kaigsunan. Susay, dili na ito masaktan, nga nung nagbutang sa public, tungod kay, para mabalaan na ito kung unsa po ang problema nga iyang nabuhat. So daghan kaayo ang nag-react. Kunya, naman ko'y amigo nga naa sa church board, nangutanag ko. So iyang explain, yung ani mo conditional. Dumaan, maudit ay. So nakasala siya, kunya bukat ang iyang sala. Pero dili ko pasabot, nagitagak siya. Gidisiplina lang siya for 6 months. O dili siya mausap, depende na po ang church board kung unsa na po ilahang ikaduhang lakang niya na. So kinahanglan nga ato diay usang hibalon kung unsa gid ang tinuod nga istorya, usa ta mohatak sa atuang opinion or komentaryo. Galatians 6:1, it must be a public matter if someone was caught in sin. 1 Timothy 5:20, Paul tells Timothy that an elder who continues in sin should be rebuked in the presence of all. So kanang balik-balik na bitaw masala, gikinahanglan gid siya nga isulti sa publiko. We may conclude from passages like this that we do not have the right to insist that other Christians cover up our sins. Other passages indicate that discussing other sins may be necessary for the healthy working of the local church. So, ang church board na lang yun ang mag-decide niya na mga kaigsunan. Usahay mong God, labi na kung friend na to, ang musulti, mutuobe na ta. Kunya, ang ato pong marites, kato pong friend ko sa isa, muna magbangin na kami ng mga dili man na siya imong anak. Kunya, isa ko ngayon nga, bitaw, tinuod yun na. Maog yun na akong obserbahan niya. Naatay mga panguna-una, banga mo, mulaban ta sa katao. Sa akong experience mga kaigsunan, ang tao ganit nga musulti sa imo sa iyang problema, duha ra na ang iyang una anak. Either muhatag ka sa imong opinion sa iyang musulti or nanginta lang na siya o kakampi. Mao na na iyang gusto. Or gusto ko kaniya nga ma-involve ka sa ilahang away duha. Ang pinaka-best jud buhaton mga kaigsunan kung makadungog kay istorya, muhilom na lang ita. Kaya kung magsigit ta og istorya kung bitaw, mahimo na lang yun. Nagkadugayan, maanad na ta. Muna sa atong gitrabahuan, kung makadungog ta istorya, nga kanang natawo, ngunana, kinahanglan na maghilom na lang ta. Kaya pag once nga magsigit ta og mubuka na bitaw nga kung bakba, magpirmiliti na jud kaya, maanad na ta. Unya, kung makita nato na siya, tanang tawo nga tumakitaan, masakyanan man na siya, mabalay, posisyon sa katao, i-istorya gina niya. Kaya nga, luuya po ng masakyanan ko eh. Luuya po ng tao, wakis kay balay, kanito silang trabaho. So naay mga inyong anak ng mga prinsipyo, mga kaigsunan. So ako na siyang likayan, kaya kung magpirminti na sa paputok, mahimo gyud nga dili ta tinuod nga Kristohanon. Kinahanglan nga atong ipakita mga kaigsunan nga atong hinahinayon og wala na makita ng kinahiya nga tabian. Kanang himantayon libakira. Pero atong hinahinayon mga kaigsunan og wala. Katapusan ganahan kay ko ani nga quote mga kaigsunan. Ingon pa siya, sometimes it's not the problem. It's how you respond. Weak people notice others people's mistakes and laugh. Strong people notice others people's mistake and learn. So ato day tanawon mga kung nagkamali siya, atong tanawon nga pagkamali niya dili ato siya buhaton, ato siya ibuon nga ginahanglan nga dili ko na ko buhaton ang iyang gibuhat. Maka-learn ta sa iyang mali. Weak people talk about others people problem, you feel
bitter. So ato istoryahan ang problema para mawasan utang. Ang problema nga to. Strong people talk about other people's problems to become bitter. So kinahanglan ng istorya ta sila para mawasan ta sa ato nga debate. Weak people envy people ahead of them. So kinipod, ang weak nga tao daw mga kaigsunan, kung naabitaw mo lambok mo sa katawo, dili siya gusto nga mulambok mo na siya ang weak people. Ang strong people study people ahead of them. And the interesting thing is both people are looking at the same thing, but they're saying different things because no one is a weak or strong person. It's just what you focus on. So kinahanglan ang akong i-focus atong kaugalingon mga kaigsunan, kadto lang mga positive nga mga butang. Pasagdan nato itong mga negatibo nga mga butang. Kana bitaw makadungog tag istorya nga gikan sa ubang department, nabot na sa isa ka department, makadungog ta, mamingin nga unsa kaya no iyang purpose nganong iyang gisulti sa kuha. Muri-up biya kita, nauna nang kuan. Unya ato gayong defense atong kaugalingon nga dili man ko nana. Ang pinakanindot ay mga kaigsunan nga kung naay tawo nga musulti sa ato ay ana, atong tan-awon. Tinuod biya to yung sulti sa kuha. Basi ingon ana gyud tinuod ko. At least makita nato atong mali sa ubang tawo. Kay dili biya kita makakita sa atong mali sa kita lang. Kaya ubang tawo ko permit bisig tan-aw sa kaugalingon. Kaya basi nga kung nahuna lang ta nga tama ang atong gibuhat, unya sa ubang tawo dahil mali. So gikinahanglan po nga kung kita istoryahan, kung tinuod man ang isulti, dili po ta masuko. Kung dili atong tan-awon kung unsa ang tinuod nga panghitabo. Nato na semana mga kaigsunan, experience na naman eh. Amo ang bayaw nagmaoy. Unya kay ako kayong tawo, dili gid makapigong ang palibot. Akong magmot, uyang kalaban. So ningon siya, kini sa itisod diha ana. Moto pag wala mo kaya kung mangod po na mo isa nga iyang kalaban, murag naka-bingkilay po mi last pila ka bulan. Murag wala na mi tiganay og tarong. Pero wala may nagsutanay. Kuan lang na murag naglaylohay lang. Pag istorya sa kong mangod, mo ni ang nahitabo sa balay. Sumuto anak ko nga, sige mangulik ta. Plano na ginamutaan nga mamuli may October 26 at 24 kay pagka 26 among health of kuan kay ang birthday sa kong papa is 15 months sa 26 na among health among kuan extend mga kaigsunan nya tama-tama po nga araw na dito sa mua. So ana mi nga mas maayo na kami atong buhaton kay wa kita gasto kay naaman sila yung mga baka dito nga di pagkuan di pang ihaw. So huli ni mga kaigsunan sa buang group chat. Grabe na, istorya. Nanay mga sakit ng mga pulo, na. So, isa ko rito mga kaigsunan na nag-react yun ko sa ipuha sa mga bayaw. Kaya kung mangmul-mangmul, na babae, iyag yung labanan. Napisag, mali na kitang ginabuhat, napila na ginabuhat, iyag yung labanan. So, ako yun yun. Ako gisulti mga kaigsunan. Bukang sakit siguro sa kumangod. Kaya ako sa ganyan nga, ang buang doon na may kaayuhan. Pero ang tanga o ang magpakatanga, wala gidnay kaayuhan. Butang gisulti. Kunya, ako nang iwanan sa upos nga, mo ginay kung ana, yun na dapat, kung magbago ganita, automatic ato yung pag-uhon at ang pagbalong nila sa bakbak, yun na sa istorya. So pag ulit dito, nag-istoryahan na namin. Kami nga magsuon na tanan. Nag-open. Ang nagsulti, kaya nga nga, kinsa may mo open na eh. So ako na ingon nga, si ate di na mo open kasi siya may magulang. So istorya na ako magulang mga kaigsunan, anak magulang. Mao ni siya nga amo gyud ni gibuhat. Tungod kay dili namo gusto nga mahitabo ang nahitabo dati. Dihigugma gi kanamo kami nga magsuon. Munang makita nimo sa atong group chat nga grabe ang among mga istorya nga sakit sa imuha para makamata ka.
Kaluyan sa Ginoo mga kaigsuonan, nahimong okay na ang among pamilya. Unya, gipatawag gid sa barangay ang among bayaw. Nagpirmahanay sila dito. Unya, paggawas nila, naginaksanay sila doon, nagbayanay silang duha. Akong bayaw akong mamot. Pagkaugma mga kaigsuonan, nagtapok jud mi sa kagabi. Enjoy kaayo ang pamilya. Ingon anak bagid ang muang pamilya sa pagsugod jud namo nga nagdadto mi tanan. So dito na kaistoryahan yung pagkagabi, nindot jud kaayo nga kung ang problema atong masulbad sa atong kaugalingon nga pamilya. Dili natin pagawas pa sa uban. Kaya pagawas ako sa uban, mahimo kitang sumsuman ani. So kinahanglan nga ang nahitabo ato siyang himuon nga learn para sa atoang pamilya nga magsuod ta sa atoang paghigugmaay nga magsuod. Unya ang atong pag-alaga mahimo maayo. So pag once nga naagit ang Dios mga kaigsuonan, ang gossip o ang kining mga tabi sa atoang kaugalingon tabi, kining marites, mawala ni nahinay mga kaigsuonan. Atong ibutang sa kanahuna, positive lang gyud ang atong sulti sa katawo. Ang Dios magpanalangin sa atoang tatna sa paguntagon mayroong paghatod. Amen. Salamat Brother Ronald sa imong unod ng mga mensahe. Hinaut ka to nga makuha na tusok mga pagtulunan. O kaduna pa kitay mga pagampo nga paabot. Prayer quiz. Sira Ugbamin, na admit. Ugbamin apelido. Ubamin Sira itong Pia. yampo. Ugbamin. Na admit. Napa? Oh, mga So atong pasyente. yampo atong health o mga kolekson sa atong hospital. Mga newly baptized. Pastor? Uy, bagyo day. Oh.